Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyo sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Buong adlaw sa Miyerkules, Oktubre 8, tuwing 2025. Ang inyong tagbalita kada aga, Janelle Baclay, kagkaroon sa aton mga pangulong dinalan. Iloilo City magapatuman sa early dismissal sa elementary at Tubtob Senior High School, subong adlaw. Mga barangay na ginbaha sa siyudad sa Iloilo naglabot sa 52. DSWD Field Office 6 nagpalabot sa bulig pinansyal sa pamilya ni Philippine Coast Guard Seaman 2nd Class Palomo na taga Pasig City na nagtaliwan matapos ang natabo ng linog sa Cebu. Magnitude 4.9 nga linog na record sa PBOX sa Sipalay City, Negros Occidental. Kag pagpatahom sa overpass sa Diversion Road, Mandurriao, nagapadayon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 sa aga, kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapatuman sang early dismissal sang klase sa elementary at Tubtob Senior High School ang siyudad sang Iloilo sa buong adlaw, Miyerkules, Oktubre 8. Ini matapos ginaprobahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang rekomendasyon sa Iloilo City Operation Center para sa early dismissal sang klase alas 2 sa hapon sa siyudad sang Iloilo. Ang suspensyon naman sang klase sa kolehiyo magadepende sa diskresyon sang tagsa ka mga bulutuan. Sandig sa weather advisory kay recommendation sang Iloilo City Operation Center padayon nga maka-eksperyensya ang siyudad sang malain nga kondisyon sang panahon bangod sang Intertropical Convergence Zone o kon ITCZ. Lauman man nga may mahina tugtog kasarangan kay kun kaysa may mabaskog nga pag-ulan, lagip na ang pag-baskog man sang ulan sa kahaponanon base sa pag-asa kag sa tanan nga available data sang automatic weather stations. Dugang padri may pinaman ka lugar sa siyudad sa Iloilo nga naka-eksperyensya sa pagbaha sa mga dalanon nga nagatag naman risgo sa mga estudyante kag mga residente nga nagabiyahe sa hapon bangod sa matanlog na dalanon kag hindi maayong visibility. Para sa seguridad sang publiko, ginarekomendaman sa Operation Center ang temprano nga pag-dismiss sang klase. Ginpaanong duman ang pumuluyo nga magbantay sang opisyal nga mga updates sa panahon kag magdala sang payong, raincoat kag botas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka na sa 52 ka mga barangay sa siyudad sa Iloilo na apektuhan sa pagbaha kagabi, Martes, Oktubre 7. Sandig sa Operation Center sa Iloilo City, lakip sa mga ginbaha sa city proper area mong barangay Yulo, Tanza Timawa 2, San Jose, Tanza Timawa 1, Baybay Tanza, Flores, Barangay General Hughes, Rizat Palapala 2, Salandoni Wilson, Barangay Inday, Esperanza, Malipayon, Nabulo Delgado, Concepcion, Veterans Village, Zamora. Sa Mandurriao naman, Airport Mandurriao, Barangay Bulilao, Oñate, Kalahunan, PHH Block 17, Tabukan, Top North, sa may Lapas de Vinegracia, Bantod, Rizal, Lopesay na Sur, Hereyos, Burgos, Mabini, San Isidro. Sa distrito naman sang Molo, Barangay Cochero, South San Jose, Katilingban, North San Jose,
North Pondidor, Kasing-Kasing, Kalumpang, San Juan, North Avancenia, San Pedro, kag Infante. Sa distrito naman sang Haro, amo ang Barangay Benedicto, San Isidro, Kalubihan, Balabago. Sa Suok naman Arevalo, Santo Niño. Sa distrito sang Lapos, amo ang Barrio Obrero, Siniquay, Don Esteban, Lapos Norte. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpapuwit ang mga estudyante sang FINMA UI sa ilang hulot-klasihan kahapon na nahamtang sa Tantecuan Building. Ang TTW Building may apat kapanalgan kagang FINMA UI ang nag-okupar sa 2nd kag 3rd kag 4th floor bilang ila classroom. Nabatyagaan ng pagtayog alas 8:04 kahapon sang aga nga nagresulta sa pagbakwit sang mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakarecord man sang 4.9 magnitude nga linog ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS sa Sipalay City, Negros Occidental kahapon nga adlaw Oktubre 7. Ang linog nga mayara sing tectonic in origin nakarecord alas 8:04 sang aga. Na-record man ang intensity 2 sa Iloilo City kag instrumental intensity 1 sa Bago City, Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, niya ginapreparahan na ang operation phase sa GRMP2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa detalye sang balita ni Bing Pabiona. Ginapreparahan na sa National Irrigation Administration Western Visayas ang operation phase sa Halaor River Multipurpose Project Stage 2 sa Kalinog, Iloilo sa tion nga matapos ang ginakompleto nga Highline Canals. As of August 2025, yara sa 80.90% ang accomplishment sa proyekto. Kung sa diin, sa karon ang focus sa implementasyon ang mga civil works o kung ang infrastructure components, partikular ang pagkompleto sa Highland Canals nga padayon ang pagpaobra sa porsyon sang Kalinog pakadto sa Badyangan. Ang Highline Canal tagalabas sang 80 km kag 16 km sini ang natapos sa Daewoo Engineering and Construction bago nagdakop ang ilang kontrata sa November 15, 2024. Ang Daewoo Engineering and Construction amo ang international contractor sa JRMP2. Sa karon mayara sang local minor contracts nga dulungan nag-obra sang kanal sa kalabaon sang Highline Canal kag Lateral Canal. Ang nabilin nga Highline Canal nga wala pa maumpisahan yara sa 15 tubtob 20 ka kilometro. Ginabanta nga matapos ang pagpaobra sa Highline Canal sa 2026 kag posible makalabot sa tuig 2027. Hinahanda man kung paano mag-operate ang proyekto kag ang iban pa nga components na ginapreparahan man pareho sa bulk water, hydroelectric power kag ang eco-cultural tourism. Ginsiling ni Steve Cordero, spokesperson sa NIA JRMP2, nagapakigaangot na sila sa nanuhay-tuhay nga mga ahensya agad preparahan ang mga kabahin sa proyekto. Amo ang completion sa atong nga Highline Canal. So ang atong nga Highline Canal, ongoing ang atong nga implementation as portion sa Kalinog going to Badyangan. So ang atong nga mga priorities for now. And then may ara kita local minor contracts na simultaneously nag-implement sa atong nga canal. So around ang stretch na coverage ito is more or less ara sa 30 meters sa aton nga Highline Canal plus may mga lateral canal. Ang main and lateral canals kita ang ginakonstruct at the same time. Si Steve Cordero, spokesperson sa National Irrigation Administration, Halaor River Multipurpose Project Stage 2. Para sa Bagong Pilipinas, Bing Pabiona, Radyo Pilipinas, Radio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sa bulig pinansyal ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa pamilya ni Philippine Coast Guard Seaman 2nd Class Lawrence Palomo nga taga Pasig City nga nagtaliwan matapos ang nagluntan nga 6.9 magnitude nga linog sa Cebu sang September 30. Ang assistance ang ginpalabot sa ginikanan ni SN2 Palomo sa ilabalay sa barangay Himati kung sa diin ginahaya ang nagtaliwan nga personnel. Ang financial assistance kabayan sang assistance sa individual in crisis situation na programa sa DSWD nga nagatuyo makabulig sa kinahanglanon sang pamilya. Nagpabutyag man ang ahensya sang ila pagpakig-unong sa pamilya
kay nagpasalig sang commitment sa paghatag sa madasi ka serbisyo sa mga maapektuhan sa anuman nga kalamidad o kon emerhensya. Isa si SN2 Palomo sa 3 ka mga PCG personnel nga nagtaliwan matapos ang nagluntad nga linog sa Cebu. Gindala pa sa Bugo General Hospital si Palomo kaupod sa mga kaupdanan sini apang gindeklara nga ginbawian sang kabuhi. Radyo Pilipinas News. Nagsaka sa 7.1% ang ekonomiya sang siyudad sa Iloilo sa 2024 na may gross domestic product nga 171.5 billion pesos. Suno sa Philippine Statistics Authority, ang siyudad man na nakarehistro sa pinakamadasig nga GDP sa mga tuig. Sa mga industriya, nakitaan sang dako nga pagsaka ang professional kag business services nga may arasing 14.6%, ginasundan sa electricity, steam, water, and waste management nga may 13.1%, kag sang human health and social work activities nga may 12.5%. Talupang doon naman ang pagnubo sang 9% sa bahin sang agriculture, forestry, and fishing sa syudad. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ginpasidunggan bilang Best LGU sang PSA. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, gintilala bilang Best Local Government Unit sang Philippine Statistics Authority Iloilo Provincial Statistical Office ang Iloilo City. Kasunod din sa maayo nga practices nga nagapakita sang accuracy, timeliness, kag responsiveness sa patag sang data collection efforts sa 2024 Provincial Product Accounts. Ang recognition, ang patimaan man sa commitment sa lokal na panguluhan sa kampanya sa good governance, transparency, kag evidence-based development planning. Ang pasidungog ang ginhatag sa syudad sa giniwat nga Data Dissemination Forum on the 2024 Economic Performance Report of the Province and City of Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Padayon na ginakayo ang overpass nga nahamtang sa diversion road sa distrito sang Mandurriao, makitaan ang mga tabon sa ibabaw sang infrastruktura kasunod sang ginpatigayon nga repair. Santo sa project billboard na talana nga mahuman sa December 11 ang proyekto nga ginpunduhan sang 4,115,697 pesos. Isa sa mga obrahon sa proyekto ang pagpahamtang sang atop sa overpass agud Magyan ini kay sa tion sang tig-ululan ginsuguran ang pagpakayo sa proyekto sa tong August 11 kag sunod sa kontrata magalawig sang 120 ka adlaw ang pag-obra sa proyekto. Ang proyekto ang ginadumala sa Iloilo City Engineering Office kag sang Stone Built Construction Services. Radyo Pilipinas News. Mga outstanding personnel sang Police Regional Office 6 ang gintagaan sang pagkilala. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Paul Taros. Gintagaan pagkilala sa Police Regional Office 6 ang mga personnel sa Western Visayas na nagpakita sa outstanding performance sa ilatag sa kakatungdanan. Ang mga gintagaan pagkilala ang mga awardees ng 124th Police Service Anniversary kasanay Police Captain Ryan Inot sa Iloilo City Police Office, Best Junior Police Commissioned Officer for Operations, Police Corporal Denver Alvior and Regional Police Drug Enforcement Unit 6, Best Junior Police Non-Commissioned Officer for Operations, kay non-uniform personnel, Maria Jimby Algarne as Best NUP in non-supervisory level. Tanan sila nakabaton sa medalya ng kasanayan. Medalya ng kagalingan naman ang nabaton ng pagkilalan day Police Lieutenant Luzelle Macaroncio kag Police Senior Master Sergeant Eddie Mars B. Magbanwas ang Balasan Police Station. Bangod sang madimalagon nga buy-bust operation nga nagresulta sa pagkakumpiska sa kapin 70 grams ng shabu sa Barangay Poblasyon Norte, Balasan, Iloilo. Nakabaton ban sa medalya ng kagalingan sa Police Lieutenant Lloyd Pagulangin ka Police Master Sergeant Joel Casugbo bangod sa pagka-aresto sa Rank 2 Regional Most Wanted Person sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginapoint ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya bilang bagong ombudsman kasunod sa pagtakop sa termino ni Honorable Samuel Martires sa Hulyo. Si Secretary Rimulya nagserbe sa nga ika-59 nga Secretary of Justice sumalin sa Hunyo 2022. Sa idalom siya pagpamuno ang Department of Justice nagduso sa madamo ang mga reforma para sa pag-modernize ang justice system, pag-decongest sa mga prisuhan, pagpadasig sa pagresolba sa mga kaso kapag pasangkad sa access sa legal nga serbisyo. Bilang ombudsman, sa Rimulya ang ginalauman nga magapabilin sa transparency,
magpabaskog sa anti-corruption measures kag pagpasiguro sa hustisya sa pagpatuman sa husto kag patas. Pasalig naman ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang transparency, fairness kag ang rule of law padayon nga magaserbe sa nga giya sa paglabot sa ginaduso nga bagong Pilipinas nga matuod-tuod nga nag-aalagad sa mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Government magasaulog sang Co-op Month sining Oktubre na tuway nga aktibidad na kalinyada para sa selebrasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. May nakalinyada nga tuway nga aktibidad ang Iloilo Provincial Government pinaagi sa Provincial Cooperatives Development Office Iloilo para sa pagsaulog sang Co-op Month sining bulan sa Oktubre. Pangunahan sa munisipalidad sa Haniway ang selebrasyon. Hiwaton sa Oktubre 8 ang opening sa Co-op Month sa Haniway Dome. Sa Oktubre 13 may hiwaton nga Co-op Congress sa Grand Social Hall sa Casa Real kag opening sa trade fair kag exhibit sa Iloilo Provincial Capital Lobby nga magalawig tubtob Oktubre 31. Hiwaton naman ang 2025 Co-op Wings Contest sa Oktubre 15 sa Haniway National Comprehensive High School. Oktubre 16 sa Oktubre 17 ang Fundamentals of Co-op Training sa Haniway. Oktubre 20 tubtob 21 ang Governance and Management of Co-op Training sa Haniway. Kag sa Oktubre 24 ang Co-op Month Culminating Activity sa Haniway Dome. Sa Oktubre 29 naman iwato ng RCDC EduBuild Summit sa Grand Sing Hotel Iloilo City kung sa ginhatagan igtalupangod ang kolaborasyon sa edukasyon kag negosyo. Sa Republic Act No. 11502, ginadeklara ang bulan sang Oktubre kada tuig bilang National Cooperative Month. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Heavy traffic mabatyagan sa porsyon sa ang gina-repair nga Halandoni flyover. One lane sang flyover ang mugid lamang ang ginapaagyan sa mga motorista. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, yara sa one lane lang ang ginapaagyan nga bahin sa Halandoni flyover sa mga motorista. Gani pandayon nga mabatyagan ang bugat nga dalagan sa trapiko sa porsyon sa gina-repair nga flyover sa Dalan General Luna. Abiso sa Iloilo City Transportation Management Office mangita sa alternatibong alagyan para sa mga pribadong salakyan agud hindi mahulan sa pagpugok sang trapiko labi na kon peak hours. Sa karon yara na sa ika-17 nga adlaw ang temporaryo nga pagsirado sa porsyon sa General Luna Halandoni flyover bangod sang repair nga ginaobra sa DPWH. Ginapangabay ang tanan nga mag-cooperar samtang ongoing ang rehabilitation na balana. Sa bulan sang Nobyembre, ginalauman nga mahuman ang proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Staff sang DSWD Field Office 6 nagpanghatag sang hot meal sa mga napektuhan nga pamilya sang linog sa Cebu pinaagi sa mobile kitchen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Padayon sa paghatag sang hot meals ang staff sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya nga apektado sa nagluntad nga 6.9 nga linog sa San Remigio, Cebu. Kung maduduman nga karon sa San Remigio, Cebu ang mobile kitchen sang DSWD6 para magbulig sa pagsiguro nga mahatagan sa masustansya kag bag-o handa nga mga pagkaon ang mga apektado nga pamilya. Sa pahayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6, gimpahayag niya nga naghahanda sa pagkaon sa mobile kitchen para sa pamahaw, panyaga kag panyapon sa mga internally displaced person. Ginatagan prioridad ang vulnerable groups, lakip ang persons with disabilities, senior citizen kag nagabusong para mapasiguro nga maatagan sa nagakaigo nga pag-amuma kag suporta sa tion sa distribusyon sa pagkaon. Samtang para mapasiguro ang masustansya kag balance nga meal plan sandig sa kinahanglanon nga pagkaon sa apektado nga pumuluyo, naghiwat sa meeting ang DSWD team kaupod ang Nutrition Council sang LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Economic growth sa probinsya ng Guimaras nagsaka sang 3.9% sang tuig 2024. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Paul Tarrosa. Nagsaka sang 3.9% ang economic growth sa probinsya ng Guimaras sa tuig 2024. Yung sandig sa ginpagwa nga datos ng Philippine Statistics Authority sa giniwat nga Provincial Product Accounts Dissemination Forum kag 2024 economic performance sa probinsya. Sa giniwat nga Provincial Product Accounts Dissemination Forum, ginpresenta ni PSA Guimaras Chief Statistical Specialist Nelida Losare
ang estado sa ekonomiya sa naglabot sa 18.15 billion pesos gross domestic product sa probinsya sa 2024. Ang nasambit nga economic growth mas manubo kung ikumpara sa 8.2% na record sa 2023. Suno kay Guimaras PPD si Chief Leonard Pasiderio, apisar na naghina ang economic growth, makabig sa gyapon nga positibo ang ekonomiya sa Guimaras, move upward trend ini. Samtang ang top 3 fastest growing industry sa probinsya, amo ang human health and social work activities 14.9%, professional and business services 13.5%, kag financial and insurance activities 11.4%. Ang provincial product accounts ug DBA sa mekanismo sang PSA ug matipon ng gross domestic product sa mga probinsya kag highly urbanized cities. Nagaserbi man ini nga balasihan sa mga local government yun sa paghuman sa mga pulisya ug magsanyog pa ang ila ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagkapatay sa duwa ka mga rebelde sa Lambunaw, legitimate armed encounter sa Police Regional Office 6. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagapanumbalik sa balita si Paul Tarosa. Lihitimong enkwentro nga natabo sa tungal sa kapulisan ka mga suspect nga may warrant of arrest matapos magbato sa mga otoridad sa Baraycuto, Lambunaw. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, may body-worn cameras ang kapulisan nga makapamatun nga legitimate ang operasyon. Ang mga napatay mo sa alias William, isa kamataas na opisyal sa Komiteng Rion Panay, kag alias Badong, isa man kaanay miyembro sa NPA. Sa investigasyon sa kapulisan, nagpalupok ang mga suspect rason para magpalupok man ang otoridad kag dito na nagluntad ang enkwentro. Na-recover naman sa kapulisan ang mga armas na gingamit sa mga suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Asosasyon sa Pandan Antique nagbaton sang 300,000 pesos nga seed capital fund gikan sa Sustainable Livelihood Program para sa pagatukuron nga negosyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Iranieta. Nagbaton sang Seed Capital Fund o SCF ang isa ka asosasyon sa Pandan Antique para sa pagtukod sang rice kag feeds retailing project. Gimbaton sang United Guardians Association halin sa Sustainable Livelihood Program o SLP sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 ang 300,000 pesos nga SCF para sa ila pagatukuron nga negosyo. Ang asosasyon naging bugusan sa 15 kapantawid Pamilya Pilipino Program o 4-piece beneficiary gikan sa Barangay Fragante, Pandan Antique. Tinutuyo sang inisyatibo nga hatagan sang oportunidad ang mga miyembro sang asosasyon sa sustainable income, pabasgon pa ang food security sa komunidad, kag pasangkaron ng economic self-sufficiency sa mga panimalay. Yara sa pag-turnover sang livelihood assistance si Pandan Municipal Mayor Tomas Esto Perez Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Numero sa ang Level 2 Adolescent Health Friendly Facility sa probinsya sa Iloilo, yara na sa Napulo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Iranieta. Yara na sa pulo kapasilidad sa probinsya sang Iloilo ang Level 2 Adolescent Friendly Health Facility. Sa datos sang Iloilo Provincial Health Office, sa pulo nga pasilidad, siyam ang Rural Health Unit kag isa ang ospital. Ang mga accredited sa Level 2 nga Adolescent Friendly Health Facility among RHU sang Mina sang 2018, Carles kag Dunganya sang 2023, Concepcion, Batad, Gimbal kag Alyosan District Hospital sang 2024, kag sang 2025 ang Pototan, Pasig kag sang Damlaglang ang San Enrique. Pangayag ni Dr. Rodney Labis, Head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo PHO, nga kung Level 2 Adolescent Friendly Health Facility, mas specialized ang services na ginatanyag lakip ang medical management, kag referral para sa sexually transmitted infections, mental health kag iban pa, kag may araman sa designated rooms bilang clinic kag may peer education programs nga may partner youth o peer educators. Ang iba naman ng RHU kag ospital sa probinsya ang yara sa Level 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Second Guimaras Data Festival, opisyal na nga kinbuksan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Opisyal na nga ginbuksan sa provincial government ang Second Guimaras Data Festival bilang kabahin sang selebrasyon sa ika-36 nga National Statistics Month. Ang tema sa buong tuig nga NSM, Accelerating the SDG Pace of Progress, Mobilizing Data for All, na nag-highlight sa papel sa datos para malabot ang Sustainable Development Goals, kag maduso ang inclusive progress para sa tanan nga Guimaras nun. Sunod kay Vice Governor Cecil Gumarin, may dako nga papel ang statistics sa paglabot sa probinsya sa nagkalaylay nga programa para sa development.
Sa pagbukas sa festival, ginhatag na ang Guimaras Ecological Profile 2024 sa provincial government. Isa ka importanteng reference document nga magamit sa data-driven planning kag paghuman sa mga pulisa para sa sustainable local development. Ang isa ka bulan nga selebrasyon sa probinsya, may madamong aktibidad nga nakatutok sa pagpasanyog sa importansya sa data kag statistics sa panghimanwa kag pagpabakod sa data ecosystem sa bilog nga probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Ginanunsyo sa Department of Budget Management kag sa Department of Education ang pag-aproba sa 2023 performance-based bonus sa tanan nga kwalipikado nga mga teaching kag non-teaching personnel sa DepEd. Ini kasunod sa nanging endorsement sa ila eligibility sa Interagency Task Force on Harmonization of National Government Performance Monitoring, Information and Reporting. Sunod sa DBM, ang mga DepEd personnel na nakalabot sa eligibility criteria nga may total score nga 80 points sa assessment. Rason para nga mangin kwalipikado ang departamento sa pinakamataas nga PBB rate nga 52% sa ilang monthly basic salary. Ang 2023 PBB sa DepEd mas mataas sa 45.5% sa 2021 kag sa 48.75% sa tuig 2022. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:27 sa aga. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Kagi niyo nabatian ang detalye sa mga pangunang nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Maclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.